Hi guys, Mami Park is here, and in today's video ay magsha-shoutout tayo at pag-uusapan din natin ang umaatikabong sales ni Ma'am Isa Dano na may mga follow-up questions ang ating mga viewers na nag-comment sa comment section. So okay, so pag-uusapan natin ngayon yan. So napakaganda ng topic natin for today's video dahil mas may marami kayong maiintindihan at matututunan, no? So isasama natin ang experiences ni Mami Park at experience ni Ma'am Isa Dano sa ating pag-uusapan. Okay, so before that, mag-shoutout muna tayo. Kailangan ko po talaga na mag-video ng maaga kasi tomorrow ay first day of school, so God bless and break a leg mga kids, no? Kamusta kayo mga kasari? Umaatikabo na ang bilihan sa amin ng mga school supplies. So, we are still pretty busy. Ilan ang customer natin sa labas? Hindi ako makatayo. So, hayaan natin. Kaya ni Jayan. Okay. So, shout out tayo at dito magagaling sa mga shout out natin ang ating magiging topic. At good thing na lang talaga ay nag-comment na itong bida sa ating topic. Nang sa ganon ay mas maintindihan natin. At ang ganda ng mga questions nyo ha, nakakatuwa. Yan ang gusto ko sa inyo, no? Gumagana ang utak nyo magtanong. Okay. So, 13 minutes ago, shout out Isa Dano kung sino yung nanggaling yung topic natin. So sabi niya, thank you sa learnings Mami Park, may natutunan na naman ako, God bless you po. Ito ang kanyang follow-up, pero hindi pa rin niya sinabi kung nasa magkano ang startup capital niya or startup inventory niya for the month of June. No? Okay, so sabi ni Ma'am Isa, sabi niya, okay, bago natin i-review ko muna, no? So si Ma'am Isa ay merong sales ng month of June na 159,510. Meron siyang purchases na 118,424. At meron siyang business expenses na 9,600. At ang kanyang tanong, magkano ba ang kanyang kakabigin? Okay. So sabi niya yung Ma'am Isa, hi Mami Park, Bohol po kami. 20% po ang patong namin sa lahat ng items nasa bandang bukid kami. Pero may mga panel at ahenteng pumupunta dito with one week consignment. Ako po yung medyo low price banda sa amin. Yung ibang store banda sa amin medyo mahal pa sa akin. Kaya yung mga tao dito napunta. Beer sa kanila 130, sa akin 120 lang. So, kung 20% nag-a-around ang puhunan niya nasa 98, 99 pesos, no? So, 20% nasa 20 or 19.6 ang kanyang tubo, no? Okay. So, bago yan, dire-diretso tayo. Tapos pagtagni-tagniin natin lahat ng mga tanong nyo. Sabi ni Ma'am Shena Palma, Mami, yung nakita ko sa harapan nyo, store din ba yun? Yes, may konting tindahan si Ate Ning at meron siyang mga tindang mga ulam-ulam na kung saan doon kami kumukuha. Sir Juanito, sabi ni si Sir Juanito, Mami, halimbawa bumili ako ng isang sardines. Ang puhunan, 20. Nabenta ko ng 24. E di may 20% na akong kita. At ibinili ko yun na puhunan ulit sa loob ng isang buwan. 10 times kung binili ang sardines. Magiging 10 times din ba? Or, magiging 10 times na 20% din ba daw? Yung kanyang kikitain, no? Ibig sabihin, 10 times na 20% is 200%, right? Okay, so pakipaliwanag. Okay, babalikan ko kayo, Sir Juanito, ha? Sabi pa niya, Mami, ask lang, yung 20% po ba na nag-gain at nabenta agad sa loob ng isang araw na nabili ulit yung puhunan? Di po ba tinatawag na 20% kung 1 month na benta ang items? Okay. So, Sweetie Jubar, hi Mami Park, good morning watching. Edlis Leonardo, sabi niya, posible din po, Mami, yung mataas ng margin niya. If napaikot ni Kasari ng maraming beses yung kapital niya. If given na nasa inventory yung pinuhunan niya. Sana all, ang laki ng kita monthly. So, babalikan ko po kayo, Ma'am Edlin. Ellen Pilar, hi Mami Park watching, God bless you, love you. Grabe talaga, ang dami kong natututunan sa inyo, maraming salamat. Arlene Gonzalez, masakit po pala sa ulo ang records ko ng sales namin, Mami Park. Kasi nandito ako sa malayo. Tapos yung everyday sales ay recorded ko ang sales ko ng June. 196,900, no?
Pinakamalaki namang sales yan, 5 months na ang store namin sa kapital na 42,500. Tapos ang expenses namin now lang naman ay malaki, 16,780. Ang computation ko po ay gross sales times 20% minus expenses equals net profit. Accurate po kaya ang computation ko? Mahirap po kasi pag nasa malayo at meron kang business. Ang naghahawak ng business namin ay asawa ko. Maraming salamat po kung mabibigyan mo po ako ng konting explanation sa aking computation. Ang paninda po namin lahat ay fast moving. Wala po kaming maraming stocks na paninda. Yan lang po palang na expenses na yan ang kinuha ko. Wala nang iba. Magkano po kaya ang puhunan ko sa sales namin na ganyan? Ayan. Tapos, sabi naman ni Edlis Leonardo, good morning mami. Nag-message po ako sa inyo. Always watching. Nag-message siya sa akin. Nag-PM ba? Teka, titingnan ko kung nag-message siya, no? Judith Ramos, shout out sa mga kasari nating malalaki ang sales. Sana all. Proud tindera at Nueva Ecija. Teresita Baron, thanks sa shout out Mami Park. Ang galing talaga, ikaw na. Ricky Anuevo, shout out Mami Park, always watching. Okay, babalikan natin si Arlene Gonzalez. Babalikan natin si Edlis Leonardo at ang tanong ni Sir Juanito. At bibigyan natin ng follow-up ang topic na ito na galing kay Ma'am Isa Dano. I will check lang my messenger if saan siya nag-message, no? Dahil nag-PM daw siya sa akin, nag-message daw. Ayan, chinek ko ang aking both FB na Mami Park. Wala po akong na-receive na message, Ma'am Isa, no? So, anyways, ano man pa yan, ay magnilay-nilay tayo, no? So, naalala nyo nga, 159,510 sales for the month of June, 118,424 purchasing for the month of June, and 9,600 for the business operation expenses. So, ang hatol natin dyan ay too good to be true when it comes to net income, no? Dahil hindi natin alam kung magkano ang kanyang startup inventory, yung kanyang panimulang pagtitinda ng June. At kung lahat ba ng pumasok na items sa kanyang pagtitindahan ay nabayaran niya, kung sinasabi niya dito na siya ay under terms, no? Meron siyang 1 week term. Baka mamaya may mga naitinda rin siya ng mga items na hindi pa niya nababayaran at next month pa mag-appear or babangga. Dahil halimbawa last week of June, pero ang balik ng ahente ay July 1 na. So, iba ng usapan yon, no? Okay. So, kaya ako dito, kapag meron kaming mga bayarin, halimbawa dumating si Nestle, no? Hindi ko agad yan sinasali sa aking ngayon. Kapag ka nagbabayad na, naglalabas na ako ng cash, nagbabayad na ako, dun ko palang isinasama sa aking purchasing ang items or ang bayarin. So, even na-deliver na ang items at even nakita ko na kung magkano ang bayarin, hanggat hindi pa ako nagbabayad, naglalabas ng pera, at kung hulugan siya, kung ano lang yung nilabas ko na pumasok sa buwan, yun lang ang aking ire-record. Kasi the rest of that ay papalo na sa next month na financial report. Okay? Okay. Ngayon, so mahalaga na kahit papaano may probability kayo pagdating sa startup inventory nyo. So kung mapapansin nyo noon, nababanggit ko palagi, natatansya ko dito na sa 300 to 350 minsan ang laman ng tindahan bago ako magsimula every first of month, no? Every one of the month. Okay? Kasi syempre, katapusan, nag-inventory, nag-aayos na tayo ng ating financial. So, one of the reason kung bakit gusto ko na magkaroon ng next year, no? Kung next year ko pa kaya, na makabili ng POS na para lang sa meant lang for inventory management, para magkaroon ako ng 80 to 90% accuracy when it comes to my financial report. No? Okay. So, balik tayo doon sa ating pinag-uusapan kay Ma'am Isa at yung mga tanong ni Sir Juanito at yung sinabi ni Edlin at yung situation naman ni Ma'am Arlene. Okay. So, kung maalala nyo po, kagabi ang vlog ko, pumalo po sa 19 point something, no, 19.74 yata if I were not mistaken, ang profit margin ni Ma'am Isa Dano. At kung
titingnan din natin ang kanyang 9,600 na expenses. Pumapalo po iyan ng 6%. So magkabukod ko po siyang kinuwenta kung ilan po ang percentage participation or share versus sa kanyang sales at versus sa kanyang expenses. So kasi ang 19.74 po na profit margin, labas po kasi ang expenses niyan. Ngayon, kung labas ang expenses, napakataas ng 19.74 for the profit margin, ilang percent naman ang kanyang expenses? So kinuwenta natin. And that would be, if I were not mistaken, if I remember, 6.018 ang kanyang percentage ng kanyang expenses. At pumapatak din po na parang nasa 25.6 something, almost 26% ang kanyang tubuan. Hindi pa nababawas ang expenses. Sa kabuuan lang na kanyang tubuan. Yun ang pumapatak. According sa figure na kanyang ibinigay sa atin. No? Now, sabi niya dito ngayon, 20% daw ang tubuan niya sa lahat ng kanyang mga items. Okay. So, punta naman tayo doon sa sinasabi ni Ma'am Edlin Leonardo na posible din po, mami, yung taas ng margin niya if napaikot ni Kasari ng maraming beses yung kapital niya. If given na nasa inventory yung pinuhunan niya. Sana all na laki ng monthly. So, ganito. May possible na mataas ang profit margin ng isang negosyo ng sari-sari store. Pero sa history po ng profit margin sa mga ganitong klase ng negosyo, pinakamataas na po nalalabas ang 20% na profit margin. Pinakamataas na po yun. At iyon po ay syempre ay dapat napakalaki ng tubo. Okay? So kung nagtutubo po si Ma'am Isa ng 20% sa kanyang mga paninda, at kung titingnan po natin 6% po ang participation ng kanyang expenses, ibig sabihin po yung 20% niyang tubo, ililes natin yung 6, dapat po ang papatak sa kanya na profit margin ay 14% lamang at hindi 19%. No? Profit margin na yan, yung 14%. But to 19% na profit margin, yun ang hindi ko talaga mabigyan ng 100% agree ako. No? Siyempre gusto ko maganda kita nyo, hindi sa against ako. Kaya lang kasi learnings ang ating inaano. Dahil ang tatanungin sa atin, ang tinatanong sa atin ni Ma'am Isa, magkano ang kakabigin niya? Eh kung sinabi natin kabigin niya yung 31,000, todas pati ang kanyang startup capital ng June. Hindi man lang siya nagkaroon ng pag-angat ng stocks kasi nakabig niya na all we know, all we thought, yun talaga ang dapat niyang kabigin. No? Kaya nga nangapapa ko kung saan naglalaro ang kanyang startup capital. Okay? So kaya kayo pag magbibigay kayo ng figure, startup capital or startup inventory, halaga kahit probable, sales, expenses, and purchases. Okay? So yun ang mga importante natin ng mga At kung yung hawak na cash as much as possible para mas madali nating hanapin. Kasi talaga nakaka-drain talaga maghanap, promise. Para ako nag-accountant. Okay. So, kung magkaganon, hindi pa rin pala malapit sa katotohanan ang naging kwentahan kagabi. Kung babase tayo sa kanyang ibinigay na mga figures. So, ano po ba ang naging hatol natin dyan? Sabi ko sa kanya, around lang yan na mga 15%. Kung 15%, 16%, 14%. Basta nasa ganun lang around yan. No? At babawasan pa ng 6% para sa kanyang expenses. Ngayon, paano nasabi ng Mami Pat? No? It is because ire-relay natin yung sinabi ni Ma'am Edlin na posibleng mangyari kung napaikot niya ng maraming beses ang kanyang kapital. Ang purchasing power po niya ng month of June ay 118. At ang probability po na aking tiningnan dyan na kanyang possible startup ng June ay 120 to 130,000 ang kanyang startup inventory for the June 1. So kung titingnan po natin ang difference niyan sa 118 na na-purchase niya for the month of June, may discrepancy na 12,000 to 10,000. No? So ibig sabihin, hindi siya nagkaroon ng double sales. Hindi siya nagkaroon ng triple sales. Okay? And even magkaroon man siya niyan, hindi din magkakaroon ng sinasabi ni Sir Juanito, tinatanong ni Sir Juanito, na maaari po bang madoble, dumami yung tubo, yung profit margin kung ang isang items ay nakabenta siya ng
higit sa isa. So kasi ang tanong ni Sir Juanito, di ba? Kung 10 times niyang nabenta ang isang items na tumubo siya ng 20%, ibig sabihin ba 10 times tapos ita-times siya sa 20%, no? So, I'm going to give you something that you can think about. So, meron pong tinatawag na high revenue but low profit margin. Usually, ito po yung sa larangan natin ng mga sales. At pero ibig sabihin hindi naman low profit margin ay ibig sabihin na hindi na tayo kumita, no? So, merong tinatawag na low revenue, high profit margin, magkabaligtad, vice versa. So, sa mga low revenue pero high profit margin, usually po, ang business niyan may niche, may specialty. Halimbawa po, designer kayo, fashion designer kayo. 160. Ang materials na ginawa nyo, ang materials na ginawa nyo sa isang gown, ay halimbawa po 100 lang ang nagastos nyo. Pero binenta nyo po ng 300. Yon ang high profit margin. Doon po applicable yan, yung mataas na profit margin. Another thing na nag-describe as high profit margin is kung wala kang expenses at all. So, ano ibig sabihin? So, sa mga nangungumission, halimbawa, benta ka ng isang bagay na wala kang ginastos, pero ang tubo napakalaki. Okay. So, kabig na kabig mo talaga. Halimbawa, 20% ang tubo mo sa isang bagay na binenta mo. Pinabenta sa'yo. Or kaya nag-reseller ka. Wala kang expenses, wala kang nilabas na puhunan. Hindi ka namasahe man lang din. Wala kang, literal, wala kang expenses. Basta binenta mo lang siya. So, yon, magkakaroon ka ng high profit margin. Or, income, revenue. Kasi wala kang ginastos. Walang naging expenses. Ni namasahe, hindi mo ginawa. Baka laway lang ang, laway lang ang puhunan mo. So, iyon yung mga tinatawag na mga low revenue but high profit margin. Kahit isa lang mabenta mo, wala ka namang pinuhunan. Kumabig ka na kagad ng kita. No? So, may mga niche ang negosyo. So, halimbawa, titinda ka ng sasakyan. So, sa mga car company, kahit makabenta lang yan ng, basta wag lang naman masiro makabenta yan ng 2-3 sasakyan isang araw, aba, malaki ang akyat ng kita sa kanila. No? So, sa tindahan, sa sari-sari store, hindi po pwedeng isang items, 2 items lang mabenta mo isang araw. Kailangan, ang items, more than 100 pieces ang mabenta mo. As much as possible nga, ta-target ka ng 500 pieces kung kaya mo diba? Kung gaano kalakas. So, doon tayo sa paramihan ng bebenta natin. No? Doon sa mga low revenue but high profit margin, kahit isa lang ang mabenta niyan, wag lang masiro, mataas ang kikitain niyan. Ganun yon. May niche ang negosyo. Yun, applicable yan dyan. So, nagigets po, no? But sa mga usually sa industry ng sales, manufacturing, retailing, wholesaling, usually po, buy and sell, pinakamataas po, 20% profit margin, pinakamababa po, 5% profit margin. So when you say profit margin, nag-e-express into percentage and ang result nito ay labas na ang expenses. Okay? So, nag-gets po ba? So, ibig sabihin pala, yung sinasabi ni Sir Juanito, na kahit 100 piraso pang sardinas ang nabenta mo for the month of June, ay hindi magta-times 20% yon, no? So, lumalabas ang profit margin ng meron ng naganap na pagkwenta ng net income. So, meaning to say, pag may net income, nakuha mo net income, labas ang expenses. Okay. So, paano naman natin ngayon, tanong kasi ni Ma'am Edlin naman ay maaari daw, posible daw yon. Okay, I'll give you the example of myself. Kay kay Ma'am Isa muna, yung situation niya. Hindi naman siya nagkaroon ng dobleng sales basihan doon sa kanyang startup capital. Kasi naglalaro nga lang na capital niya ay 120 to 130,000. Basta nasa probability na ganun. Pero ang sales niya po for the month of June is 159,000. Diba? So, dapat, kung sana ay mag-triple yan. Ibig sabihin, 159 times 3, ganun, na sales. So, I'll give the example of mine para mas maliwanag. Hindi po ba nababanggit ko sa inyo, nasa 300 to 350 sometimes ang startup capital ni Mami Park, yung inventory ng store bago magsimula ang every first of the month. So flat na lang natin na 300. Pero meron akong purchasing power na nag-almost 700,000. Purchasing power pa lang yun. Yung lang yun, yung aking napamili.
kabuuang na purchase ko, nabayaran ko, lumabas na pera na nabayaran ko, napamili ko ng mga paninda dito sa store. Okay. So, ibig sabihin, nagkaroon ako ng kapasidad ng 2 beses mahigit ng aking startup capital. Ibig sabihin, nakapagpaikot ako ng maganda. Na ibig sabihin pala nun ay mabili. Dahil, imagine nyo, na almost matitriple ko na yung halaga nung aking puhunan sa loob lamang ng 1 buwan. At pag natapos pa ang 1 buwan, handyan pa rin yung aking probability ng startup capital or startup inventory. So, yung nangyari po kasi kay Ma'am Isa, hindi naman po naging ganun. Tumaas lamang po ng konti doon sa kanyang usual na startup capital. At dahil kaya yan tumaas, it is because syempre yung tinubo ng tindahan, ng mga paninda. But hindi nag-e-express as nagkaroon talaga ng napakagandang, maganda na yan. I mean, yung katulad nung para i-expect natin na magkaroon ng profit margin na 19% para sa hindi siya nagdoble man lang ng sales, no? Kasi dapat ang sales niya dan kung 120,000. So dapat ang sales niya diyan mga around 240,000. Yon, talagang medyo maaano ako doon, ma-miss talaga ako doon na madedepensahan natin yung taas ng profit margin niya. But hindi naman po na doble yung kanyang sales. Ito ay parang naging normal lang. Alam niyo po ba na ang 159,510 ang sales niyan in a day, alam niyo po kung magkano? 5,317. Tapos ang 9,600 po niya na expenses sa 1 buwan, sa 1 araw po ay 320. Isipin niyo po yun, 320 expenses niya everyday. Ang sales niya 5,000 something. So, maganda po ba? Okay po ba? Okay na din. Kasi, hindi po accurate, hindi po sakto ang declared ni Ma'am Isa. Dahil, meron po ditong missing numbers. Lalo na yung startup capital niya. Yun kasi ang hindi niya nababanggit. Yung kanyang startup capital or inventory. Okay? So, pero ito, balik tayo sa akin. Mami Park, isipin mo, mag-almost triple ng pinuhunan mo yung nagiging sales mo. Pero bakit nahandoon ka lang pumatak sa 12 to 13% ang profit margin mo? Mataas po yun. Honestly speaking. Imagine niyo po ang pinakamababa, di ba? Kanina sinabi ko 5% at ang pinakamataas ay 20% na profit margin. Mataas po ang 13. 13 to 16, napakataas nun. Ang laki mo nang magtubo nun talaga. Sa totoo lang. Baka minumura ka na ng mga customer mo pagtalikod mo. Diba? So, labas na ang nun. Labas na ang expenses. So, ibig sabihin pala, pag nakabenta ako ng 1 milyon sa 1 buwan, automatic, kung sa 10% na lang ang aking profit margin, labas na yung expenses, 10% na lang ang makakabig, 100,000 agad yun. Yun ang net income ko. Kung nakabenta po pala ako ng 900,000, may 90,000 ako. Ganun lang kasimple, basta labas na expenses. Nung nakaraang buwan po tumapat po ng 13% yata ang aking profit margin. So, ibig sabihin, nagkaroon ako ng tubuan na 15 to 16%. Hindi pa nababawas ang expenses. Mataas yun, malaki yun, maganda yun. Kasi, ang mga items, para sa retail, ang ganda nun. Dahil, kapag wholesaler ka, ang tubuan lang sa wholesaler, 6, 8, pinakamataas na ang 10%. Pag wholesaler ka. Ako po wholesaler, pero mas mataas ang akyat ng retail sa akin. Imagine that. No? So, come to think of it, kung nagigets nyo po. No? So, o para mas more maliwanag, magbase tayo sa 118,000 na purchases ni Ma'am Isa. No? At magbase din tayo doon sa probable ko na 130,000 exceed na ang startup inventory ni Ma'am Isa. So, doon sa purchases niya ng month of June na 118, kung 20% ang sinasabi niya dito na tubuan niya, 118 for 24 times 20%, that is 23,684.8. Minus natin yung kanyang expenses na 9,600. So, 14,084. Ito lang ang pwede niyang kabigin. Labas na ang expenses. Kung sa 130 na probable natin exceed na nakwenta ko na hinala kong startup capital niya,
130,000 times 20%, 26,000. Iles natin yung kanyang expenses na 9,600. So, natiran siya ng 16,400. Ito lang ang safe na kabigi niya. 14 around, 16 around. So, tama yung aking nasabi kagabi na vlog na hindi ka po pwedeng mag-exceed ng 15,000 basta-basta. No? 10 to 15 lang. So, pinaka-exceed na to, 16,400. Ibabase natin sa sinabi niya ngayon na comment na 20% sa lahat ng items ang kanyang tubuan. So, binase natin ito sa kanyang purchases na 118 at 130,000. Kasi hindi natin alam kung nasaan ang startup capital niya dun or startup inventory niya. So, ito lang ang pinaka-safest na po pwede niyang kabigin. Kasi baka mamaya, yung 131,000 na nakwenta natin dun sa binigay niyang given na yon ang kanyang net income, baka pag kinabig niya lahat yon, kabig pati yung dapat niya na naging startup capital niya ay imbis na madagdagan nga ay mabawasan pa. So maliwanag na ng konti ito, no? Medyo halos maliwanag na to sa sikat ng araw yung ating pinagninilayan dito. So ganun lang siya kasimple, no? Kung magpa-probable tayo dahil hindi talaga ako confident sa mga figures na dahil may kulang yung startup capital, napakahirap kapain. So doon ako sa high profit, low profit margin. But, it doesn't mean na low profit margin ay hindi na ako nako-compensate. No? Nako-compensate pa rin ako. Kasi bumabawi naman ako nga doon sa dami ng nabebenta ko. No? So, kaya nako-cover up ang expenses ng Mommy Park. Imagine nyo po, 42,000 ang expenses ko. Minsan po halos 45,000 pa. Monthly. Business expenses lang po yun. O, paano nyo po mailalaban yun? Imagine that. Diba? So, meaning, balik tayo naman kay Sir Juanito, hindi po nababase sa dami po ng binebenta nyo ang kakabigin yung percentage. Dahil lagi po nating iisipin, ang profit margin ay nagre-represent sa kabuuan. At yan po ay ang labas ng result ay labas na ang expenses. So, kung ano ang matitira, yon ang kakabigin mo. Okay? So, kaya ang advice ko para safe kay Ma'am Isa, 10K lang ang kabigin. Kaya nga rin po ang sabi ko, 'di ba? Yung kanyang 31,000 mahigit na natirang cash, hindi po 'yun lahat sa kanya. No? Although lumabas man sa atin, yun ang lumabas man sa mga figures niya, yun ang supposedly net income niya, it will never happen. No? It will never happen. Kasi hahanapin pa rin natin ang discrepancy. So to be safe, 10,000 pwede niyang kabigin. No? Ngayon, pagdating naman kay Ma'am Arlene, ang i-advise ko po sa inyo, ma'am, no? Kasi dati ganyan din po ginagawa ko. Dati, no? Actually, nandito na nga ako noon, ganyan ginagawa ko eh. But nung nagpapalaki na po ako at dumadating na po ako sa punto na may consignment na ako, nagkakaroon na ako ng tindera, meron na talagang leverage, nagkaka-leverage na at nagkakaroon na ng expansion. Kumbaga ba ay talagang pumunta ako sa next transition ng pagtitindahan. Nung si Daddy Park, nakialam ng finances ko rito, nagtanong siya. Doon niya sinabi sa akin, sabi niya, honey, magkano ba ang profit margin mo? Ano alam ko sa profit margin that time, no? Kasi ang iniisip ko lang tubo at iniisip ko lang ay hindi nahahatak ang puhunan ko. Ang ibig sabihin pala ni Daddy Park is kailangan alam mo ang profit margin mo para malaman mo ang tamang pagpepresyo mo ng iyong mga items. Kasi kung naglalaro sa profit margin mo ay ganitong percent, ibig sabihin doon mo marirealize kung napakababa ba o napakataas ng iyong pagtutubo sa mga presyo. At doon ko na-realize na kapag nalaman ko pala ang profit margin ko, pwede ko na ngayong i-compare yan sa kalakaran dito sa amin sa subdivision. Kasi doon ko din pwede akong magsakripisyong babaan ng konti ang aking presyo nang sa ganon ay makakuha ako ng mas maraming customer. Kasi hindi po ba, sabi ko kanina, meron po tinatawag na high revenue pero low profit margin. But it doesn't mean na low profit margin ay hindi na magsusurvive yung business. Mas mababa lang ng konti, no? Pero covered ang gastos. Kaya nga, swerte yung maganda ang profit margin at hindi nangungupahan. Kasi kabig na kabig talaga halos ang kita. No? Kabig na kabig. So ako, kung iniisip nyo na, ay, ang laki ng sales ng Mommy Park, ganito, ganyan, milyon, ganyan. It is because malaki din ang expenses na kailangan kong bayaran. Malaki din ang obligation ng store. So kaya kailangan mapalabas ko yun. So bumabawi ako sa dami ng revenue
Kasi para ma-cover up ang aking expenses. Hindi baling medyo maliit ang aking profit margin. Ang importante, makuha ko yung desired ko na na net income na kailangan ko para masustain ang aming pangangailangan. Kasi bread and butter ko nga siya. So if I only have 12, 13%, 10% profit margin, okay lang. Kasi covered yung kailangan ko, yung desired kong net income. At the same time, labas na ang expenses. Safe ako dun. Safe na safe ako. Kaya, ilag ako, takot ako na bumaba sa 10% ang aking profit margin. So, kailangan ang profit margin ko 10% pataas. Yun. So, kaya ina-advise na marunong magkwenta ng profit margin para malaman mo kung magkano ang dapat na mapunta sa iyo. Gawa po kasi ang expenses ay hindi pare-parehas ang labas monthly as well as sales tulad ng sinasabi ko. Kasi mamaya, may isang buwan na napakataas na nga ng iyong expenses, ang baba naman ng sales mo. No? So, it is also you consider your desired income. So, kung may desired income ka, tapos, yun ang gusto mo laging kunin buwan-buwan, kahit sabihin pa na tumaas naman ang sales mo, pero yung pala, yung expenses mo tumaas din. So, you have to consider that. So, kaya hindi basta-basta na kumukuro tayo ng 20% minus expenses. Kasi baka mamaya, hindi naman talaga iyon ang inabot ng ating dapat kunin. So, mas maintindihan nyo yan kung papracticing nyo sa inyong sarili kung paano kwentahin ang profit margin. Nang sa ganon, hindi kayo malito or hindi kayo magkaroon ng confusion kung safe ba ang kinukuha nyong halaga para kabigin. Importante na matutunan ang profit margin. No? Lahat po ng mga companies, yan ay pinag-aaralan. So, sa totoo lang po, according to the US, Achuchuchu Business Kemerut, ang pinakamataas po na profit margin na or ang pinaka-safe na profit margin na makuha mo ay 7, 8 pataas, no? But it will never exceed 20. Basta-basta. Imposible yun kasi may mga expenses tayo. Okay? So, sana naintindihan. Sana po na-gets, no? Ma'am Arlene. And when it comes naman to your capital, ganito lang po kasimple yan. Kung ayaw nyo po ng inventory, literal na what you call that, yung mano-mano. So, magkano po ba tubuan nyo sa tindahan nyo? Kung lahat po ng inyong mga paninda ay katulad na Ma'am Isa na talagang strict 20% ang tubuan sa lahat ng items, eh di bawasan nyo po ng yung 196,900 po na inyong sales, bawasan nyo po ng 20%. Yun po ang capital. Ganun lang po siya kasimple. No? So, pero po, hindi po ako ganun ka-confident pagdating po sa naging expenses nyo. 16,780. Ang laki po. Ang laki po ng inyong ang laki po ng inyong expenses. No, so ingat kasi nung kinuwenta ko po yan, nag-a-around sa 8.5. Mataas po. Eh, hindi po ba ang pinakamataas na expenses 6%. 6% ng sales. So, ingat po sa expenses, no? Okay, so again, hindi po review, hindi po nagbabase ang ating tubuan na ita-times natin sa kung ilang beses din tayong nakabili. Hindi po dyan binabase ang ating profit margin. Hindi rin po binabase ang profit margin sa kung magkano ang ating tinubo at yun din ang kakabigin natin. Tandaan, ang profit margin po ay lumalabas pagkatapos po ng expenses. So, kaya maging keen observer din kayo, vigilant kayo when it comes to your expenses. Kasi baka mamaya, kaya mababa ang profit margin nyo kasi mataas naman ang inyong expenses. Alam nyo po ba, sa percentage ng expenses, mataas na po ang 6, 7, 10%. Kailangan po ang expenses natin hanggat maaari, naglalaro lamang sa 3 to 6%. Hanggang dun lang sana, hanggat maaari. No? Ako, 6% ang expenses ko last month, sa totoo lang, 6%. Pero, nagkaroon naman ako ng final profit margin na 13%, 12%, parang ganun yung naging ko, hindi yata 10% yata, I don't remember, pero mataas ang nakuha ko, naka 6 digit ako, hindi ako bumaba sa 6 digit na na net income last month, yun, kahit nagkaroon pa ng pagkatumal, pero kaya lang, isa dun sa problem ko naman is tumaas naman ang demand ko in personal. Ibig sabihin, maganda nga naging revenue ko, naging net income ko, kaso tumaas naman yung personal expenses ko.
Eh di ganun din. Napunta lang din sa gastos sa personal yung aking kinitang net income. Pero, ano na lahat yun? Safety ko na lahat yung mga dapat isettle. So, ganun lang. Eh, ganun talaga. Nagdadaan kasi sa pagtungo lang ano eh. Pero hindi bumaba ng 6 digit ang aking naging net income. No? So, yun lang. So, sana na-gets ano? Sana naintindihan po ang vlog ng Mommy Park. At, yun lang. I have nothing to say more, I think. So, maraming salamat. And this is Mommy Park and this is Team Park Fighting. Thank you po, Ma'am Isa Dano, sa inyo pong pag-share. Okay?